Hi guys! Magandang araw. Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel at Jo TV. For today's video po ay update ko lang po ulit kayo sa aming ginagawang pag-ihaw-ihaw or sa aming hanap buhay guys. Ngayon po pala ay October 4, Friday. Yan po sa nakikita nyo po, ito po yung aming ginagawang pork barbecue or yung aming best seller na pork barbecue guys. Ayan siya yung itsura niya. Fresh po ito guys, hindi siya frozen. Ayan yung itsura niya. Yung aming pork, medyo maputan na siya kasi ang ginagawa ko po sa aking mga ihaw-ihaw guys, sa mga nakakasubaybay po sa aking mga ginagawang pag-ihaw-ihaw, lahat po ng mga karne na ginagawa ko pag hinuhugasan ko po ay nilalamas ko po yan ng asin para po maalis po talaga yung lansa. Ayan. Tapos, ito po ang magkano to? 9 kilos lang po ngayon yung aming pork laman kasi may natira pa po kami kahapon. Hindi po kami nakaubos kahapon kaya po nagbawas kami ngayon ng gawa. Bali ngayon po ay 9 kilos lang. So bali pero po yung iba, yung mga natitira po namin na barbecue, yung mga pork halimbawa yung mga ganon, nakamarinate lang po yun. Hindi namin yun iniihaw, nasa freezer yan siya nakalagay. Tapos, okay pa naman po yun. Mas maganda po yung gano'n na mas nakamarinate. Mas masarap po yung gano'n na lalo siyang sumasarap pagka matagal yung marinate niya. Yan po yung itsura niya guys. Yan, ang binalatan ko po ito, ang ginagawa ko po kasi po yung balat, matigas po, medyo matigas na yung karne. Pero hindi naman siya gano'ng katigas. Pinapakuluan ko po yung karne. Yung sa mga nanonood doon, nakasubaybay po sa aking video, yung balat po talaga ay tinatanggal ko. Tapos, pinapakulo ko siya. Ito po siya, guys. Ayan siya, pinapakulo ko ngayon. Pinapalambot ko. Ayan, mas maganda po pag ganito yung gagawin natin sa balat. Ganito yung gagawin natin para malambot siya. At nag-i-expand po kasi siya pag pinapakulo natin yung ayan, nilalaga natin yung balat. Mas lumalaki siya. Dagdag ano na rin para dumami yung ating laman or yung ating pork barbecue. Yan guys, papakita ko sa inyo. Tatanggalin natin siya dito sa, ayan na siya. Yan, mayroon siyang tama. Pero hindi natin yan isasama. Ito. Yan, i-drain muna natin yan kasi isasama yan ng aking mister mamaya paghiwa. Isasama niya yan mama. Kinakamay ko po guys, malinis po yung aking kamay guys kasi lagi naman po akong nag-uhugas. Kasi once na gumagawa tayo ng barbecue, nakaharap tayo sa ayan yung kamay ko lagi na lang nasa lababo or sa gripo. Ayun po, akala nyo lang siya kasi meron siyang mga dikit-dikit ng food coloring kasi alam nyo naman po sa ating barbecue naglalagay tayo ng mga ketchup, yung mga atsuete kaya dumidikit po siya sa kuko pero malinis po yan guys. Ayan siya, tapos ayun, ang bili po pala ng aking mister, update ko po kayo, ang bili ng aking mister ngayon ay yun nga po sa sinasabi ko sa inyo. Sa iba po nagtatanong po ako, ang mahal daw po yung presyo ng baboy ngayon, nasa 260 or 70 sa probinsya nga, sa province, sa kapatid ko, nagtatanong kami. Ang presyohan din daw po ng pork meat doon sa kanila ay 300 pesos pa rin. Pero dito po, namamalengke kami dito sa amin sa bayan, sa Novaliches. Ang presyohan po nitong bili na aking mister ay, baka po magtaka kayo, ito po ay 220 pesos lang guys, ang kilo. Kahapon po ang bili namin is 240. Ngayon po yung binibilhan na aking mister, nasuki niya, naubusan kasi daw po pinakyaw daw po yung karne nila. Kaya po walang choice yung aking mister dun sa katabi siya bumili kasi suki din niya yung dati. Bumalik siya ulit doon kasi wala na siyang choice. Ang binigay sa kanya ganitong karne, 220 guys ang kilo, mas mababa siya. Ito na itsura niya, medyo matanda na nga lang siya. Pero malambot po, sobrang lambot to. Tusukin ko po siya ng tinidora para malaman niyo kung gaano siya kalambot. May diskarte po kasi ako niyan guys, paano po lumambot yung ating karne. Ayan, sobrang lambot na. Kaya pinapakulo ko yung balat na yan para hindi siya magiging goma. Ayan, sobrang pinapakulo ko talaga. Para kahit pa paano hindi madala yung ating mga customer. Ito po, yung pork na yan, may technique po ako nito.
kung paano po palambutin itong mga karne na to. Halimbawa, matigas man yung mga yan, kailangan malambot para balik-balikan po tayo ng ating mga customer, guys. Ayan, 220 po ang kuha ng aking mister. Kaya po, magtaka kayo kung 20 pesos lang yung bentahan namin kasi kahit pa paano, medyo mababa naman po yung aming kuha sa aming mga karne. Katulad po nitong pork na to, 220 ang per kilo. 20 pesos po per stick ang bentahan namin. Ito kahit pa paano po ay kumikita kami dito sa ganito. Kailangan lang talaga sa tagal na po kasi namin nag-ihaw-ihaw. Meron na po tayong mga suki na mababait. Yan, mababait yung maano na puso ng mga suki natin na nagbibigay talaga ng discount lalo pa pagka maramihan ang kuha natin. Nagbibigay talaga sila ng discount tapos lagi ka nang bibili dun sa kanila. Minsan nga po, papunta pa lang yung aking mister, nakahanda na yung karne na bibilihin niya kasi alam na nila kung magkano yung kinukuha namin araw-araw. Tapos, meron pa kami guys na freebies. Yan, papakita ko sa inyo yung, ayan, yung nilaga kong, ayun, sobrang mausok. Naglalaga ako ng, kasama po yan guys binigay nila sa aking mister. Yung suki namin sa aming pork meat. Ayan, yung bone marrow. Tapos sinamahan ko siya ng konting taba guys. Bone marrow. Tapos naglalagay din ako ng konting laman. Yan po ay free. Free na binibigay ng aming suki. Napakabait ng aming suki guys. Ayan, ilalaga ko lang yan siya para sobrang lumambot yan. Lalagyan ko lang yan ng tanglad lang katapat niyan guys. At saka, yung pechay. Pechay Tagalog. Ayan po yung presyuhan ng aming ng karne na binibili namin dito sa aming suki. Kaya po, ganyan po kamura yung bentahan namin kahit pa paano. Ayan po guys. Sa tagal-tagal, ulitin ko po, sa tagal na po kasi namin na nagba-barbecue. May mga suki-suki na po tayo ng mga ganyan. Pero kung umpisa talaga, medyo mahal talaga guys. Pero kung matagal ka na, ayan, yung 220 ang per kilo. Tapos sa ulo naman namin, ito guys, may napanood akong, may nag-comment doon sa akin about sa ulo naman, ito yung ating helmet. Sa kanila daw na dati ang kuha namin, minsan nga 25 pesos. Dati 25 pesos lang to or 20 pesos. Minsan nga yung pinakauna kong 15 pesos lang ang per kilo nito. Ngayon po, syempre, nagmahal na yung bilihin. Ngayon po, ang kuha ng mister ko nito ay 35 pesos ang per kilo. Yun yung itsura niya guys. Ito po, yung ulo na to, frozen po ito. Kasi po pag fresh yung binibili ko, madali siyang nag-green siya, madali siyang masira. Tapos marami siyang balahibo, kaya ang binibili namin frozen na. Ito siya, 35 per kilo. Yan, ang bentahan namin sa ganito kalaki. Pag malalaki po yung ulo, kahapon po kasi maliliit. Pag malalaki, ang bentahan namin, 15 pesos. Kasi, syempre guys, pag malaki yung ulo, konti lang magagawa natin. Kaya, tataasan natin yung presyo. Pag maliliit naman yung ulo, marami yung magagawa natin. Kaya, ang presyo namin pag maliliit, 12 pesos. Ayan lang guys, yung update namin sa aming pag-iihaw-ihaw. Guys, update sa ating pork barbecue or sa ating minamarinate na pork laman. Ito na siya guys, yung itsura niya na marinate na ng aking mister. Nagdagdag ako ng konti ng asukal kasi medyo kulang sa asukal. Ako po yung taga tikim kung tama na po ba yung lasa ng aming barbecue. Yung mister ko po ang nagtitimpla, ako naman po yung nagbabalance ng lasa. Tapos ayan, meron kayo nakikita diyang kalamansi. Yung pinagpigaan po namin ng kalamansi namin, hugasan po namin yan bago piniga. Tapos ito po, nilalagay ko po dyan para dagdag na rin po, maalis po yung lansa talaga ng ating pork laman. Ayan na, nakamarinate na habang yung aking mister po ay naliligo muna bago niya yan tuhugin. Tapos sa ating namang nilaga kanina na yung freebies po namin na binigay namin suki, nilalaga kong bone marrow guys, yung binigay ng aming suki, idagdag doon sa aming nabiling pork laman. Ito na yung ulam namin sa tanghalian. Malambot na siya, nilagay ko na yung ating pechay.
Yan na guys, may libre na kaming ulam. Ganun talaga, maganda talaga guys pag meron tayong suki na mababait. May nilibre niya kami ng bone marrow. Masarap yan guys. So ayan o. Yung may parang utak sa loob, sa gitna ng buto. Yan nga tinatawag nga po nilang bone marrow. Pwede na po yan. Ayan po guys, yung update natin. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Salamat po sa inyong suporta. And please like, share, and subscribe po kung nagustuhan niyo po ang aking video sa araw-araw. Maraming salamat po ulit. Guys, pahabol po pala, bago po pala mag-end yung aking video. Gusto ko lang pong ulitin sa inyo ulit, yung mga bago pa lang po sa aking channel. Na lahat po itong mga ginagawa kong mga barbecue, mga ihaw-ihaw. May video na po ako nito guys. Check nyo na lang po dyan sa aking YouTube channel. Mga old videos ko po kung paano po i-marinate itong pork laman, pork barbecue. Ang video ko po nito ay 1 kilo lang po. Kaya po magtaka po kayo bakit po ang dami. Sa video ko po ang ginagawa ko po ay 1 kilo lang po yon para po mas mabilis. Kaya po yung mga ingredient doon, idodoble nyo na lang sa 1 kilo. Halimbawa po sa 1 kilo ang ginagamit ko pong sugar na pang marinate sa ating pork barbecue ay 5. Kung 2 kilos naman yung ating gagawin po natin 10 tablespoon yung ating sugar. Ganun po guys, yung aming pork barbecue. Tansyado na po namin, kaya po parang gamay na ng aking mister, kaya yun sanay na po kami sa aming pagtitimpla. Ito naman yung aming isaw. Marinate yung aking mister ng barbecue, pork barbecue. Ako naman po ay nasa isaw. Tapos naglalaga ako ko naman yung aming, yan guys, yung tenga. Naka-pressure na cooker naman yung ating tenga. Hindi ko muna nilagay yung pinakaulo niya para hindi siya madali lang siya buksan. Yan lang guys. Maraming salamat po ulit sa inyo. So, kung nakikita nyo po yan, dyan sa pader dyan, may mga langgam. Ayan po, may mga itim na langgam na kung ididikit ko po yung ating na marinate na yan, pupunta po sila dyan kasi matamis po yung aming, ayan po yung pork marinate na yan na barbecue. Ayan yung mga langgam na yan guys, so nakikita nyo, marami yan sila kanina. Kaya medyo inalis ko yung pagdikit ng ating planggana dyan kasi para hindi siya pupunta. Pumupunta sila guys. Kasi yung lasa po ng aming pork barbecue guys, para siyang tusino na malambot. And gustong-gusto nila yung tamis. Alis mo na lang. Yung tamis, ayan lumalabo yung ating camera. And medyo nag-aalisa na sila. Pero ayan sila guys, yung mga langgam na yan.